Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 benepisyo sa pag-inom sa tamang dami ng kape. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang kape ay isa sa ilang mga sangkap na nakagawian natin araw-araw. Ang ilang mga tao ay nagsasabi pa nga na hindi sila mabubuhay kung wala ito. Sa ganoong uri ng pare-parehong paggamit, maaari kang magsimulang tumingin sa paligid para sa mga dahilan upang bigyang katwiran ang iyong pagkonsumo. Sa kabutihang palad para sa iyo, maraming mga pag-aaral na nagpapakita na ang pag-inom ng kape ay may maraming benepisyo sa kalusugan na higit pa sa pagpapalakas ng mga antas ng enerhiya at pagtulong sa iyo na harapin ang araw. Ang agham na nakapalibot sa mga benepisyo sa kalusugan ng kape ay nakagawa ng 180 sa nakalipas na ilang dekada. Bagamat minsang isinama ng World Health Organization ang kape sa isang listahan ng mga posibleng carcinogens noong 1991, nauugnay na ito ngayon sa mas mababang panganib ng ilang mga kanser at sakit. Sa madaling salita, sa pag-inom ng kape, maaaring ginagawa mo ang iyong isip at katawan ng isang pabor. Ngunit mayroong higit pa dito kaysa sa simpleng pag-uugnay ng mga benepisyo sa kalusugan sa kung gaano karaming caffeine ang nasa kape. Narito ang aming nangungunang 10 benepisyong pangkalusugan na sinusuportahan ng peer-reviewed na pananaliksik mula sa mga institusyon sa buong mundo na maaari mong ibahagi kapag may sumubok na tanungin ang iyong mga gawi habang inaabot mo ang iyong ika-5 tasa ng kape sa araw. Maaaring maging komplikado ang pag-aaral ng kape. Binubuo ito ng mahigit 1,000 kemikal at compound, kabilang ang caffeine, magnesium, polyphenols, at higit pa. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang kape ay puno ng mga antioxidant at iba pang mga sangkap na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at pagprotekta laban sa sakit. Ang ilan sa mga benepisyo sa kalusugan ng kape ay kinabibilangan ng una, nagbigay ng maraming enerhiya. Maaaring ito ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa atin ay umiinom ng kape. Maraming benepisyo sa kalusugan ang caffeine, ngunit ang pinakahalata ay ang epekto nito sa ating nararamdaman. Hinaharang ng caffeine ang mga receptor ng adenosine sa utak at sinenyasan ng iyong katawan na taasan ang mga antas ng iba pang mga neurotransmitter tulad ng dopamine upang ayusin ang iyong mga antas ng enerhiya. Iyan ay kung paano maaaring mapataas ng kape ang pagiging produktibo at pahabain ang oras na kinakailangan upang makaramdam ka ng pagod sa isang aktibidad tulad ng pagbibisikleta. Pangalawa, nakapagbawas ng timbang. Sa isang kaugnay na aplikasyon, ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong regular na umiinom ng kape ay mas malamang na matugunan ang mga inirerekomendang antas ng pisikal na aktibidad, kasama ng potensyal na kakayahan ng kape na baguhin ang imbakan ng taba ng katawan na nagreresulta sa pagbaba ng taba ng katawan sa mga lalaki at babae. Ginagawa ang kape na isang lubos na kapaki-pakinabang na suplemento sa pamamahala ng timbang. Pangatlo, pinapahaba ang ating buhay. Sa isang malaking pag-aaral na sumunod sa mahigit 200,000 kalahok sa loob ng mahigit 30 taon, natuklasan ng mga mananaliksik ang kaugnayan sa pagitan ng pag-inom ng 3 hanggang 5 tasa ng kape bawat araw at mas mahabang buhay. Bilang karagdagan, kinikilala nila ang mga compound na matatagpuan sa parehong caffeinated at decaffeinated na kape na may pagbabawas ng pamamaga at insulin resistance, na humantong sa pagbaba sa pag-unlad ng mga sakit. Ang mga kalahok na regular na umiinom ng kape ay 15% na mas malamang na mamatay ng maaga mula sa lahat ng mga sanhi, kabilang ang cardiovascular disease, pagpapakamatay, at Parkinson's disease, kumpara sa mga hindi umiinom. Pang-apat, mabawasan ang panganib ng colon cancer. Ang American Cancer Society o ACS ay gumawa ng pag-aaral sa mahigit 107,000 kalahok upang suriin ang kaugnayan sa pagitan ng pag-inom ng kape at colon cancer.
Natagpuan nila na ang mga umiinom ng 2 o higit pang tasa ng kape ay may mas mababang panganib na mamatay mula sa colorectal cancer kumpara sa mga hindi umiinom. Mas mababa ang panganib na iyon kung regular silang umiinom ng decaffeinated na kape. Pang-5, mas mababang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Sa pamamagitan ng pag-inom ng 6 na tasa ng kape sa isang araw, maaari mong bawasan ang iyong panganib ng type 2 diabetes ng hanggang 33%. Sa pag-aaral na ito na inilathala sa Diabetes Journals, iminungkahi ng mga mananaliksik ang isang link sa pagitan ng mga compound na matatagpuan sa kape, isang pagbawas sa insulin resistance, at mga pagpapabuti sa metabolismo ng glucose. Bukod pa rito, ang pinababang panganib ng type 2 diabetes ay nauugnay sa pag-inom ng parehong caffeinated at decaffeinated na kape. Pang-6, mas mababang panganib ng sakit sa puso at stroke. Ang pag-inom ng kape ay karaniwang nauugnay sa pagtaas ng rate ng puso at palpitations. Gayunpaman, para sa mga taong hindi sensitibo sa caffeine, ipinapakita ng pananaliksik na ang regular na pag-inom ng kape ay nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso at stroke sa katagalan lalo na kapag umiinom ng na-filter na kape sa halip na hindi na-filter na kape tulad ng French press at Turkish coffee. Kasama sa ilang halimbawa ang mga babaeng umiinom ng 4 o higit pang tasa na nauugnay sa 20% na pagbaba ng panganib ng stroke at mga babaeng umiinom ng 2 hanggang 3 tasa araw-araw na nauugnay sa 21% na pagbaba ng panganib ng sakit sa puso at iba pang meta-analysis ng iba pang mga pag-aaral. Ang mga lalaki at babae na umiinom ng 3 hanggang 5 tasa ng kape sa isang araw ay nauugnay sa 15 hanggang 21% na pagbaba ng panganib ng cardiovascular disease. Pang-7, binabawasan ang panganib ng sakit na Parkinson. Habang ang marami sa mga benepisyo sa kalusugan ng pag-inom ng kape ay nauugnay sa mga compound ng halaman na matatagpuan sa inumin, ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng isang link sa pagitan ng paggamit ng caffeine at isang makabuluhang nabawasan na panganib na magkaroon ng sakit na Parkinson. Hanggang sa 58% na pagbawas, sa katunayan, ayon sa pag-aaral ng mga lalaki at babae sa loob ng 10 at 16 na taon. Ang mababang antas ng dopamine ay pangunahing responsable para sa sakit na Parkinson. Sa mga pag-aaral ng hayop at cell, natuklasan ng mga mananaliksik na ang caffeine sa kape ay nakakatulong na protektahan ang mga selula sa utak na gumagawa ng dopamine. Pang-8, maiiwasan ang gallstones. Ang mga bato sa apdo ay karaniwang gawa sa kolesterol. Ang kape ay maaaring makatulong na pasiglahin ang mga contraction sa gallbladder, kaya pinipigilan ng kolesterol na mabuo sa mga kristal at maging gallstones. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga lalaki at babae na umiinom ng kape na may caffeine sa loob ng 10 at 20 taon ay may mas mababang posibilidad na magkaroon ng gallstones. Pang-9, mas mababang panganib ng kanser sa balat. Sa isang pag-aaral na inilathala mahigit 447,000 katao sa loob ng mahigit 10 taon, natuklasan ng mga mananaliksik ang ugnayan sa pagitan ng mga taong umiinom ng 4 o higit pang tasa ng kape sa isang araw at pagbabawas sa panganib na magkaroon ng melanoma. Kung ikukumpara sa mga taong umiinom ng decaffeinated na kape o hindi umiinom, ang mga umiinom ng kape ay 20% na mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng kanser sa balat. Pang-10, nababawasan ang pinsalang dulot ng mga free radical. Ang isang polyphenol sa kape ay chlorogenic acid, isang antioxidant na nakalink sa malawak na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan, kabilang ang mga epektong anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity. Habang ang katawan ay bumubuo ng mga free radical bilang isang byproduct ng pagbabago ng pagkain sa enerhiya, ang mga free radical na ito ay nakakapinsala sa iba pang mga cell sa pamamagitan ng pagkuha ng mga elektron mula sa kanila at binabago ang kanilang istruktura.
Gumagana ang mga antioxidant sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga elektron sa mga free radical at pagpapababa ng mga antas ng stress ng oxidative sa ating mga katawan na maaaring magpatuloy upang makapinsala sa mga selula at magdulot ng mga sakit. Mayroong maraming katibayan upang sabihin na ang pag-inom sa tamang dami ng kape ay mabuti para sa iyo. Ngunit hindi lamang ang caffeine ang may positibong benepisyo sa kalusugan. Ito rin ang maraming compound ng halaman na matatagpuan sa parehong caffeinated at decaffeinated na kape na nakakatulong sa pagbawas ng panganib ng mga malalang sakit at kanser. Karamihan sa mga pag-aaral ay sumasang-ayon na ang karaniwang ugali ng kape na 3 hanggang 5 tasa bawat araw ay maaaring magkaroon ng mga kapaki-pakinabang na epekto sa ating pangmatagalang kalusugan. Kaya, isaalang-alang na ang berdeng ilaw upang patuloy na tangkilikin ang iyong pang-araw-araw na kape. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.